Buksan po natin ang ating mga Bible sa 2 Thessalonians chapter 3, verses 6 to 15. Kanina ang ating kapatid binasa sa Tagalog. So ngayon, babasahin ko naman po sa English para po sa ating karagdagang kaalaman. So 2 Thessalonians chapter 3, verses 6 to 15. At ganito po ang sinasabi. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you keep away from every brother who leads an unruly life and not according to the tradition which you have received from us. For you yourselves know how you ought to follow our example, because we did not act in an undisciplined manner among you, nor did we eat anyone's bread without paying for it. But with labor and hardship we kept working night and day, so that we would not be a burden to any of you. Not because we do not have the right to do this, but in order to offer ourselves as a model for you, so that you would follow our example. For even when we were with you, we used to give you this order: if anyone is not willing to work, then he is not to eat either. For we hear that some among you are leading an undisciplined life, doing no work at all, but acting like busybodies. Now such persons we command and exhort in the Lord Jesus Christ to work in quiet fashion and eat their own bread. But as for you, brethren, do not grow weary of doing good. If anyone does not obey our instruction in this letter, take special note of that person and do not associate with him, so that he will be put to shame. Yet do not regard him as an enemy, but admonish him as a brother. This is the word of the Lord. Praise be to God. Nandito pa rin po tayo sa series natin ng God's Gift of Work. And for this morning, magiging 2 parts ang ating sermon. So part 1 po ngayon, and ang title is Godliness, the Biblical Work Ethic to Battle the Sin of Idleness. Natatandaan ko po nung empleyado pa ako, and sa isa sa mga evaluation sa akin ng boss ko, nagkaroon po kami ng discussion. Tinanong niya po ako kung ano yung nakikita kong areas for improvement pa. Usually ganun naman nangyayari, di ba? Pag may evaluation, pinag-uusapan kung saan ka mataas, kung ano ang improvement sa'yo, at kung ano pa ang kailangan pang ma-improve. At ang naging isa sa mga tanong sa akin ay kung ano yung nakikita kong areas for improvement pa. Or in other words, kung ano yung weakness mo sa ngayon. And this is the weakness that I had to deal with. Sabi ko po sa kanya, inamin ko sa kanya na bagamat action-oriented ako, ang downside nito ay ang aking impatience. Maiksi ang PC ko pagdating sa paghihintay. At pinayuhan niya ako na matuto akong maghintay. Pero dahil bata pa ako, parang circular yung argument, hindi ko maintindihan. Yun nga yung problema ko, so yun pa rin ang gagawin ko. Maiksi nga ang PC ko sa paghihintay, pero gusto mong maghintay pa ako. Matutong maghintay. So, nung panahon yun, hindi ko maintindihan dahil bata pa ako. Pero as I grew older, natuto rin po ako sa buhay. Ibig pala niyang sabihin ay unawain ko kung bakit kailangan kong maghintay. At kung ano ang dapat na ma-achieve o mangyari sa paghihintay para matuto ako. Because that's the only way na matututo ako. Pag naintindihan ko kung ano yung reason for that at kung ano yung dapat na resulta mula sa paghihintay. Kaya mapapansin nyo, pag sa mga bagay-bagay at hindi ko maintindihan, matanong po ako. At the same time, kapag hindi ko maintindihan at mayroong gustong patupad sa akin, mapapansin nyo na aaminin ko maiksi ang PC ko talaga. At kailangan kong matuto pa na sa area na ito. And so I'm a work in progress hanggang ngayon. Pero, unlike me, some of us are better in waiting. Sanay na maghintay sa Starbucks for our coffee.
kahit 20 minutes pa yon, kahit mali yung pangalan na tinawag, kahit mali yung spelling na nilagay doon sa cup, okay lang. Yung iba naman, tahimik lang sa may cashier area na naghihintay habang binabalik yung item para i-double check kung tama ang dinikit na price tag at kung kailangan ba kumuha ng panibagong item. In the Bible, God often tells His people to wait on Him and hope in Him. We have verses like Psalm 27:14. Sabi po, "Wait for the Lord, be strong and let your heart take courage. Wait for the Lord." Sinasabi rin sa James 5:7-8 sa New Testament, "Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. The farmer waits for the precious produce of the soil, being patient about it until it gets the late rains. You too be patient, strengthen your hearts, for the coming of the Lord is near." So meron tayong mga verses na ganyan sa Bible that tells us to wait on the Lord. At meron mga illustrations pa yun on how we should wait. At habang hinihintay natin siya, tinawag tayo ng Diyos sa iba't ibang gawain at mga ugnayan dito sa mundong ito para mapaglingkuran natin ang iba at makagawa tayo ng mabuti. Gamit po ang mga talents and abilities na binigay sa atin ng Panginoon. Ang tawag po dito, mga kapatid, ay vocation or calling. Yung maririnig natin minsan na sinasabi atin tawag ng Panginoon sa ganito, mayroong pagtawag sa bawat isa sa atin. May pagtawag sa pag-aasawa at pagiging magulang. May pagtawag na maging empleyado. May pagtawag na maging owner or maging manager ng isang kumpanya. May pagtawag din para mamuno sa pamahalaan. At may pagtawag para maging mabuti at responsableng mamamayan. May pagtawag rin na maging pastor, maging elder sa church. May pagtawag sa pagiging deacon at ministry head. At mayroon din pagtawag para maging mabuting member sa church. Pero no matter how good we are at waiting, when God tells us to wait on Him, there are times na nagiging anxious tayo. Lalo na sa panahon natin ngayon. Nagbabakbakan sa Middle East, apektado ang buong mundo, tumataas ang mga presyo, hindi natin alam kung hanggang saan ang magiging control ng government natin, hindi rin natin alam kung hanggang kailan magiging available ang mga products and services. And so we are anxious dahil hindi natin kontrolado ang mga bagay-bagay. And we feel discontent. At at times, imbis na salisikin po natin ang salita ng Diyos, mas gusto nating makinig sa mga sabi-sabi. Namamali tayo. At ganun ang nangyari sa church at Thessalonica. Tinamaan po sila ng katamaran. May plano po ang Diyos kung paano tayo patuloy na mabubuhay dito habang hinihintay ang kanyang pagbabalik. Sa atin po na may pinagdadaanan at nahihirapan po sa pananampalataya, panalangin ko po na matagpuan natin ang ating kasiyahan at kalakasan sa salita ng Diyos. Nawa tumimo ito sa ating mga puso at bigyan tayo ng Panginoon ng mga panibagong naisin na makilala siya bilang makapangyarihang Diyos at dakilang manunubos sa kanyang salita. At habang nakikilala po natin siya, matutunan natin tumugon sa maayos na pamumuhay sa presensya po ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ang magiging tanong po natin sa Scripture sa umagang ito ay, as a church, how do we deal with the sin of idleness? As a church, how do we deal with the sin of idleness? Or, pwede rin natin sabihin, as a church, how do we deal with the sin of laziness? Pwede rin yun. Dito po sa ating passage sa book of 2 Thessalonians, bigyan po muna natin ng background itong lungsod ng Thessalonica. Ang lungsod po ng Thessalonica ay isang major seaport along the Aegean Sea.
Yun yung dagat sa ilalim po ng Greece. At isa sa mga kilalang commercial hub noong panahon ni Apostol Pablo. It is both a cosmopolitan at saka commercial hub. Parang isipin natin, parang katulad yan ng Makati, or pwede rin natin sabihin parang katulad siya ng Quezon City. Ganun. Mga commercial hubs at saka cosmopolitan hubs. Maraming tao, bustling ang activity dyan. Maraming mga businessmen, maraming traders, at sa daungan po ng Thessalonica, marami pong mga nagsastop over doon. Hindi lang yon. Dahil ang Thessalonica po ay nasa Via Ignatia. Noong panahon kasi, may dalawang main highways that lead to Rome. Ang Via Appia at saka ang Via Ignatia. Ang Via Appia, yun yung nagko-cross sa Rome from north to south. So, may access ngayon ang mga northern at saka southern na mga cities to Rome. Tapos, ang horizontal naman ay ang Via Ignatia. It grants access to yung mga eastern cities or eastern cities ng empire to Rome, katulad ng Greece and Turkey. Ang Thessalonica po ay nasa Via Ignatia, and so major stopover point po siya ng mga travelers. Ang Thessalonica rin po ay capital ng Macedonia. Ang isa pang napag-aralan natin na bahagi ng Macedonia ay Philippi. So, alam na natin ngayon na ang Thessalonica at Philippi ay part ng region of Macedonia. At itong Thessalonica ay kilala sa pangalan na Mother of Macedonia. So, very important city ito sa region ng Macedonia. At yung population nila ay binubuo po ng iba't ibang lahi. Nandiyan ang mga Griego, nandiyan ang mga Romano, at of course, nandiyan din yung mga Hudyo. Ngunit kung ano ang kinaganda ng lungsod dahil sa iba't ibang klase ng activity na nandito, may nanatiling problema sa church na ikinatamlay naman ito. Sapagkat may ilan doon sa loob ng church na ginawang pamumuhay ang katamaran. Which leads us dito sa ating passage sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 6. At ganito po ang sinasabi. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you keep away from every brother who leads an unruly life, and not according to the tradition which you received from us. Ang kausap po dito ni Apostol Pablo ay mga brethren, o mga kapatid sa pananampalataya. Sila ay mga tapat sa loob ng church. Ang command na ito ay para po sa mga sumusunod sa salita ng Panginoon. And may tinutukoy po siya dyan na problema. Ayon kay Apostol Pablo, meron daw na mga brothers na who lead an unruly life and not according to the tradition which you received from us. This means na itong problema na tinutukoy ni Apostol Pablo ay hindi bago. Nagbigay na siya ng unang instruction sa kanila which they had already received. For example, sa 1 Thessalonians 5:14, sabi po niya, we urge you, brethren, admonish the unruly. Ayan na naman yung term na unruly. Or sa ibang versions, yung mga gumagawa ng disorder. Admonish the unruly, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with everyone. So itong problema tinutukoy niya na to ay lingering problem inside the church. Since the time na nagsimulang mangaral si Apostol Pablo sa Thessalonica. Itong mga tinutukoy na unruly or disorderly, sila po yung pinagmumulan ng problema ng katamaran. At ayon kay Pablo, wala raw sila, kaya nga unruly ang tawag sa kanila. Wala sila sa hulog, wala sa ayos. Hindi marunong sumunod. Doon sa Tagalog version ng ating kapatid kanina, sila yung tamad. May ilan daw kasi, bakit naiisip natin ngayon, bakit tamad ang tawag sa kanila? Kung magulo sila, bakit tamad? Eto, gagawin na natin, kunin na natin yung mga descriptions na nandito sa scripture. May ilan daw kasi sa loob ng church na nabubuhay sa kagandahang loob ng ibang tao.
At the onset, iniisip po natin, ano naman, masama. Wala namang masama sa paghingi ng tulong sa iba. Diba? At walang masama sa pagtulong sa mga nangangailangan. Diba? Pero paano kapag ang attitude ngayon ng pamamalimos ay nagmumula sa maling paniniwala? What do I mean by this? Ang isa pang problema kasi sa church at Thessalonica na hindi nagmula sa 2 Thessalonians, kundi nasa 1 Thessalonians pa lang meron ng problema, ay mayroon daw po kasing nagchismis na dumating na raw ang araw ng Panginoon. Kaya may ilan sa kanila na nag-isip ng ganito, dumating na pala ang Panginoon. Ano pa ang saysay ng pagtatrabaho? Hindi ako mapapakahirap dyan, dumating na pala ang Panginoon. Now, isabay pa natin ang isa pang attitude nila na itong mga Christians, syempre dating mga pagano sila. May mga bagahe yan mula sa kultura. May mga maling paniniwala na dinadala sa loob ng church. At isa sa mga maling paniniwala nila ay ito, na minana nila sa mga hentil, na ang manual labor ay pangmababa lang. Sa kultura rin natin, meron tayong ganong klaseng konsepto na parang ganito. Pag nahirapan tayo sa paghahanap buhay, ang pangarap natin para sa ating mga anak ay ayokong maranasan ng aking mga anak ang naranasan ko. Which is mali. Ang isip natin ngayon na ang trabaho ay pang mababa lang. Which is not true. So ngayon, pagsamahin natin, itong attitude na nagmula sa mga hentil na pangmababa lang ang manual labor at yung kanilang attitude na nagmula sa chismis o sa maling katuruan na dumating na pala ang Panginoon, may imagine natin how devastating this is sa church. Ganito ngayon na tumatakbo sa isipan nila. Christian na ako ngayon. I live a higher life. Hindi bagay sa akin ang mabababang gawain. Total, dumating na ang Panginoon, hindi na ako magpapakahirap pa dyan. Glorified life na. Dapat masaya na. Hayaan mo yung mga hindi naniniwala sa Panginoon. Doon tayo humingi. Imagine natin na itong mga tinatawag ni Pablo na tamad at magugulo, imagine natin na sila yung umiikot araw-araw sa mga plaza at nagbabahay-bahay. Naghihingi at nakikialam sa buhay ng may buhay. So in other words, nabibisi-bisihan sila. Tapos sasabihin nila na Christian sila. Nakakahiya. Face palm. Dito papasok yung principle. Truly wrong teaching results in wrong living. Garbage in, garbage out. And this is the reason ang tawag sa kanila ni Pablo ay unruly or disorderly dahil ginugulo nila ang ibang tao. Now, hindi po tinutukoy dito ang mga, baka habang binabasa ni Kuya Renato kanina, napansin ko medyo pumipiyok-piyok siya. Baka ang iniisip po natin, ang tinutukoy dito yung mga nahihirapan maghanap ng trabaho o napilitang maging unemployed dahil sa mga nangyari sa buhay o pamilya. Hindi po yun ang tinutukoy dito. Itong mga tamad ayon sa verse 10 ng ating passage ay hindi willing to work. They're not willing to work. Ayaw nila magtrabaho. Ayaw nila maghanap buhay. Malakas ang kanilang pangatawan, walang kapansanan, ang lakas nila makahingi, pero ayaw magbanat ng buto. At dahil nanatili itong problema sa loob ng church, sa kabila ng instruction ni Pablo na payuhan at paalalahanan sila, he now gives them a sharp command. Sabi niya, "Now we command you, brethren,
in the name of our Lord Jesus Christ. Pag nabasa natin po yun at sinasabi yun ng mga apostol na in the name of our Lord Jesus Christ, napapalunok ako. Dahil ini-invoke ni Pablo ang pangalan ng Panginoong Jesus. It means seryoso siya. Hindi naman sa lahat ng commands niya binibigay niya yung in the name of our Lord Jesus Christ. Pero dito, in-invoke niya yon. Ibig sabihin itong instruction ay mula sa Panginoon at mayroon siyang kapangyarihan ipatupad ito. Hindi biro itong ipapagawa niya sa church. So ano itong pinagagawa niya sa church? Sabi niya dyan, keep away from every brother who leads an unruly life and not according to the tradition which you received from us. Himay-himayin lang natin yun. At this point, may makikita tayo ngayong ilang pointers mula kay Apostol Pablo on what it means to be godly sa pagdidisiplina sa mga ayaw gumawa, magtrabaho sa loob from within the church. No? Number 1, ito yung mga pointers niya on godliness. Number 1, admonish the idle so they understand what's good for them. Admonish the idle or the lazy so they understand what's good for them. Ang salita to admonish means to warn or pagsabihan sila sa maayos na paraan at ipaalala sa kanila kung ano ang tama para sa kanilang ikabubuti. Nabanggit ko po kanina na itong problem na ito ay hindi bago. It is a lingering problem para sa kanila. Ibig sabihin, nung una pa lang, kung dumating si Pablo sa kanila at sumulat siya ng 1 Thessalonians sa kanila, nandun na yung problemang yun. At nagbigay na ng instruction si Pablo doon na paalalahanan sila. Balikan lang po natin 1 Thessalonians 5:14. Pwede natin buksan ang ating mga Bibles doon. Sa 1 Thessalonians 5:14, sama na rin natin ang verse 15. Ganito po ang sinasabi niya. We urge you, brethren, admonish the unruly, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with everyone. See that no one repays another with evil for evil, but always seek after that which is good for one another and for all people. Ang layunin ni Apostol Pablo ay matulungan sila para maintindihan kung ano ang nakabubuti para sa kanila. So dapat silang pagsabihan. Itong mga nanggugulo, itong mga tamad, dapat silang masabihan. Sabi niya dyan, admonish the unruly. For what purpose? Sabi niya, always seek after that which is good for one another and for all people. So para sa ikabubuti nila, para makapagpatuloy sila sa mabuti. Ang question ngayon, paano kung hindi makinig? Kasi nga, nananatili itong problema. Hindi nga nakinig nung nagpadala si Pablo ng unang letter niya eh. Hindi sila nakinig. O eto, second letter na pinag-aaralan natin ngayon. Paano na? Pangalawa, dissociate from them to bring reconciliation. Dissociate from them to bring reconciliation. So, tinuro sa kanila ni Pablo previously kung ano ang tungkulin ng bawat isa sa paggawa at pag-provide. Yun yung tinutukoy niya dito na tradition which you receive from us. Kaso nga, ayaw nila sumunod. At para madisiplina sila, inutos ngayon ni Pablo na layuan ng mga tapat itong mga tamad at ayaw sumunod. Sabi sa verse 6, so kanina, sabi niya, pagsabihan niyo sila, kung ayaw makinig, lumayo na kayo. Huwag kayo makikisama. We command you, sabi niya sa verse 6, 2 Thessalonians chapter 3, verse 6, now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you keep away from every brother who leads an unruly life and not according to the tradition which you received from us. Sabi niya, keep away. Hindi intention ni Apostol Pablo na itong paglalayo ay maging parusa sa kanila. Hindi ito parang punishment. Bagkus ito po ay, we need to note na ang tawag niya pa rin sa kanila ay brothers. Although tatamad-tamad at nananamantala, ang tawag niya sa kanila, brothers who lead an unruly life.
Kapag tinuloy natin ang pagbabasa ng passage, makita natin na si Pablo na mismo ang namamanhik sa kanila. Dito sa second letter, siya ang nakikiusap sa kanila na umayos sila sa paggawa para mayroon silang pagkain sa sarili nila. Verses 11 and 12, doon sa end ng passage natin, sabi doon, "For we hear that some among you are leading an undisciplined life, doing no work at all, but acting like busybodies." Ano yung ibig sabihin ng busybodies? Yun yung nakikialam. Pinapalabas mo na mukha kang busy, panlabas lang yung busy-busy. Pagiging busy mo, pero sa totoo, nakikialam ka sa buhay ng may buhay. Yun yung sinabi ng scripture nung binasa ng kapatid natin kanina. Nakikialam ka sa buhay ng may buhay. Maraming ganyan din sa office. Nagbibisi-bisi yan, nakikialam sa trabaho ng may trabaho. Hindi niya gawin yung trabaho niya. Diba? Ganon din yun. Same concept dito. Verse 12, "Now such persons," sabi ni Pablo, "such persons we command and exhort in the Lord Jesus Christ to work in quiet fashion and eat their own bread." So kung hindi sila sumunod, papipilitan ngayon yung church na tatakan sila or tandaan sila at layuan para sila ay mahiya. Sabi sa verses 13 and 14, tuloy natin, "But as for you, brethren, do not grow weary of doing good. If anyone does not obey our instruction in this letter, take special note of that person and do not associate with him so that he will be put to shame." Ang intention po ni Apostol Pablo dito ay maisip nila ang mali nilang ginagawa. Kaya sila nilalayuan ng mga kapatid. Kaya sila hindi pinakikisamahan ay dahil mali nga ang ginagawa nila. Hindi maaaring makiisa ang church sa kasalanan nila. At nais ni Apostol Pablo na sa kanilang kahihiyan ay umayon sila, maghanap buhay ng tahimik at ma-restore sila. Now, pause muna tayo dito. Mga kapatid at kaibigan, we live in a time na sinasabi ng iilan sa atin, especially sa ating kultura, that it is wrong to bring about shame to a person. Na maling magpahiya ng isang tao. Mapapansin natin ang ginagawa dito ni Pablo. Sabi niya, layuan niyo sila para mapahiya sila sa kanilang ginagawa. Pero ang tinuturo sa atin ng kultura, bawal mamahiya. I would like to draw a line dito. Malaki po ang pinagkaiba ng to bring about shame sa mga bagay na hindi naman dapat hinihiya yung tao, sa mga bagay o gawain nagdadala ng kahihiyan sa pangalan ng Panginoon, at syempre sa kanyang iglesia. Malaking pinagkaiba ng dalawang yun. Halimbawa na lang, hindi dapat hinihiya ang tao kung pinanganak siyang may balat sa mukha. Diba? O kung kulang-kulang ang kanyang ngipin. Although sa unang tingin magugulat tayo, pipigilan natin yung tawa natin, pero hindi dapat pinapahiya yung tao sa mga bagay na yun. O kung anim ang kanyang daliri sa kamay. O kung siya'y anak araw. Pero kung ang isang kapatid ay namumuhay ng taliwas sa salita ng Diyos at ayaw makinig, katulad yung nandito sinasabi ni Pablo, dapat silang mahiya sa ginagawa nila. It is a Christian duty, it is a Christian responsibility na pagsabihan sila at layuan sila kapag ayaw sumunod. Malaking kapabayaan on the part of the church kung kukonsintihin sila sa kanilang ginagawa at walang sasabihin o gagawin ang mga Kristiyano. Patamaran din po yung pangungonsinti sa kanilang kasalanan. Kasi nakikiisa ka sa kasalanan nila eh. E di katamaran din yun. So yun yung number 2. Number 2, dissociate from them to bring reconciliation. Number 3, work so you would not be a burden to people. Work so you would not be a burden to people. Sabi po ni Apostol Pablo sa verses 7 to 9, "For you yourselves know how you ought to follow our example, because we did not act in an undisciplined manner among you, nor did we eat anyone's bread without paying for it. But with labor and hardship, we kept working night and day, so that we would not be a burden to any of you. Not because we do not have the right to do this, but in order to offer ourselves as a model for you, so that you would follow our example."
So pinapaliwanag dito ni Pablo bakit hindi siya tumanggap mula sa kanila. Sabi po niya dyan sa section na ito, "For you yourselves know how you ought to follow our example." Ano kaya ibig sabihin yan? Bakit kaya niya kailangan sabihin na, "You yourselves know"? Alam niyo yun. Kayo. Bakit kaya? It simply means kasi na since ang mga kausap niya ay mga tapat, sila yung sumusunod. Therefore, sila yung mga may trabaho. Sila yung naghahanap buhay. Sila yung mga nagpapagal. So napatunayan na nila. Alam nila sila yung sumusunod sa halimbawa ni Pablo at dahil sumusunod sila sa kanyang halimbawa, napatunayan nilang maayos at mabuti ang maghanap buhay ng tahimik. You yourselves know. Kwento ni Pablo, nung una daw silang nag-minister dito sa Thessalonica, hindi raw siya nahiyang ipakita na nagtatrabaho sila. Malamang ang tinutukoy niya dito ay si Silas at saka si Timothy, yung kanyang mga dalawang kasama. At nagtrabaho sila. Binayaran nila ang kanilang kinakain. Hindi sila tumanggap ng libre. Sabi niya sa verse 8, "With labor and hardship, we kept working night and day, so that we would not be a burden to any of you." Araw-gabi silang nagpagal para hindi raw sila maging pabigat sa mga Kristiyano doon. Does this mean na hindi dapat tumatanggap ang isang lingkod o mangangaral mula sa iglesia? Kailangan natin ngayon maintindihan na may problema yung church dahil sa pananamantala ng ilan. At sa isip ni Apostol Pablo, kung sasabayan niya ngayon ng hingi o pagtanggap mula sa church, maaaring isipin ng iba na, okay lang pala tumulat sa mga tamad. Okay lang na perahan ng church. Kung tutusin, may responsibility nga ang church na mag-provide sa mga lingkod nito at nag-aalaga sa kanilang kaluluwa. Elsewhere in the Bible, sa New Testament, mababasa po natin, ganito ang sinasabi ni Pablo. Halimbawa, sa 1 Corinthians 9:13-14, "Do you not know that those who perform sacred services eat the food of the temple, and those who attend regularly to the altar have their share from the altar? So also, the Lord directed those who proclaim the gospel to get their living from the gospel." Simple ang principle. Hindi lang yan. Sa 1 Timothy 5:17-18, sabi ni Pablo, "The elders who rule well are to be considered worthy of double honor, especially those who work hard at preaching and teaching. For the scripture says, 'You shall not muzzle the ox while he is threshing, and the laborer is worthy of his wages.'" So, in other words, mga kapatid at kaibigan, it is a Christian responsibility na punan ng church ang pangangailangan ng kanilang lingkod. And on the other hand, karapatan naman din ng tapat na lingkod na tanggapin ang kanyang ikabubuhay mula sa kanyang pinaglilingkuran. But dito sa Thessalonians, Paul gives reason kung bakit hindi niya tinanggap ang kanilang kaloob. Verse 9, sabi niya, "Not because we do not have the right to do this, but in order to offer ourselves as a model for you, so that you would follow our example." Gusto niya maging halimbawa sa kanila. At makorek yung pag-iisip ng ilan sa kanila. Kasi nga mga kapatid nila yun eh. Hindi naman niya syempre mapagsasabihan ng lahat ng nandoon. So, ang mangyayari, nagsilbi siyang mabuting halimbawa sa lahat sa kanila. Para makorek yung ilan sa kanila. At ayaw niyang masabi nila na pera-perahan lang pala ang ministry. Kaya hindi siya tumanggap. So, ang sagot doon ay, may karapatan ba? Na hindi tumanggap ang isang lingkod? Or dapat pa siyang hindi tumanggap mula sa iglesia? Ang sagot doon, no. It is a Christian duty to provide for your servants, and it is also the right of the servant na kunin ang kanyang ikabuhay from those he is serving. Pero dito, in this case, may problema yung church, kaya hindi tinanggap ni Pablo. Kasi gusto niyang magsilbing halimbawa sa kanila at hindi masira ang ministry. So,
As a church, how do we deal with the sin of idleness? Number one, admonish the idle so they understand what's good for them. Number two, dissociate from them to bring reconciliation. Isip natin, parang, kaya ba ng Pinoy ito? Kaya ba natin ito? Ang hirap. Pero, sabi ni Pablo, in the name of the Lord Jesus Christ, seryoso siya dito. We are to dissociate from them to bring reconciliation. And number three, work so you would not be a burden to people. At number four, nasa ika-4 na tayo, refuse to help to show them the consequences of sin. Refuse to help to show them the consequences of sin. Verse 10, for even when we were with you, we used to give you this order. Ano tayong order na yun? If anyone is not willing to work, then he is not to eat either. Strategy po ito ni Apostol Pablo sa mga malalakas ang katawan at sa maraming maling dahilan kung bakit ayaw nila magbanat ng buto. Sabi niya dyan, kung hindi sila, pwede natin sabihin na ganito, kung hindi sila mapahiya sa inyong paglayo, baka pag nagutom yan, tabla na yan. In the past, meron po akong nakausap na madaling mag-guilty pag hindi sila nakatulong sa kanilang mga kapatid o nakatulong sa iba. Pero at the same time, hindi naman din sila makatulong kapag naisahan sila. Naging counseling ko ba to? Yes, naging counseling ko ito. Mga kaibigan, iba po ang pagtulong dahil alam mong nangangailangan. When we help, we need to do our homework. Make sure na nangangailangan. Nagpapakita tayo ng kabutihang loob dahil syempre, at ito sa tingin ko yung dahilan kung bakit marami sa atin nagigilty na kapag humingi ng tulong at hindi tinulungan. Marami sa atin nagigilty dahil kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil gusto natin na kapag tayo naman ang nangailangan, yun ang, kung ano yung kabutihan na pinakita natin, yun ang isusuking sa atin. Pero nais ko kung sabihin na hindi, kapag tinulungan po natin ang hindi naman totoong nangangailangan, hindi yun pagtulong. Hindi yun pagtulong kapag alam mong ayaw niyang magtrabaho. Pangungunsinti yun. At kung sasabihin mo lang na, hindi, konting tulong lang. Konting tulong lang ginagawa. May term tayo ngayon sa mga ganon. Diba? Enabler ka. Psychological term yun. Ini-enable mo siya sa katamaran niya. Hinahayaan mo siya nang i-magnify niya yung katamaran niya. Pero sa totoo lang, ano yung kasalanan natin doon? Pagtutulungan mo ang isang taong ayaw sumunod. Anong tawag sa atin? Ano yung kasalanan natin to? Dahil ayaw natin pagsabihan, ayaw natin disiplinahin, bagkus kinukonsinti natin. Bakit natin ginagawa yun? Tamad tayo. Ayaw natin gawin yung Christian responsibility natin. It is a Christian responsibility na disiplinahin po natin ang ating kapwa. Sino pa sa atin ng kapag tayo may kapatid tayo at alam natin na napapariwara, pababayaan lang natin? The same applies in the church. Hindi mo pwedeng pabayaan ang iyong kapatid. Pero, kapag alam mong matigas ang ulo ng kapatid na ito, ibang usapan ng tulong na binibigay ng Scripture. Hindi pwedeng konsintihin yun. Ang tulong na dapat sa kanila ay huwag pakainin, huwag bigyan, so that we can now win them to obedience, hoping in the Lord that they will be ashamed sa kanilang ginagawa. Mga kaibigan, hindi tayo naligtas dahil hindi kumilos ang Panginoon. It was the other way around. It was because our Lord Jesus was willing to obey and willing to work for our salvation. Kaya natatamasa natin ang mga pagpapala ng kaligtasan tulad ng pagsisisi, pagpapatawad,
panunumbalik, pamumuhay ng payapa sa harapan ng Panginoon, at pagsasama sa kalagitnaan ng ating mga kapatid habang hinihintay ang kanyang pagbabalik. At the end of the day, kailangan po natin tandaan na tinawag tayo ng Diyos para po sa kabanalan. We are called to live a life of godliness. So sa conclusion ni Apostol Pablo sa ating passage, ganito ang sinasabi niya sa verses 11 to 15. For we hear that some among you are leading an undisciplined life, doing no work at all but acting like busybodies. Now such persons we command and exhort in the Lord Jesus Christ to work in quiet fashion and eat their own bread. But as for you, brethren, do not grow weary of doing good. If anyone does not obey our instruction in this letter, take special note of that person and do not associate with him, so that he will be put to shame. Yet, do not regard him as an enemy, but admonish him as a brother. Sa dami ng instruction ni Apostol Pablo, nakapaloob dito ngayon ang isang objective kung bakit dapat itong gawin. Verse 13, sabi niya, as for you, brethren, do not grow weary of doing good. It's all about doing good sa ating kapwa. So, it means na kapag kinonsinti natin yan, hindi natin ginagawa yung dapat or yung para sa ikabubuti niya. We do not have His good interests in heart. Kaya hindi dapat tinotolerate ang mga kasalanan. Hindi dapat tinotolerate yun. Pagkus dapat kinokorrect yun. Even yung lies na naririnig natin, na minsan galing sa media at pumapasok sa loob ng church, dapat na nako-correct yun. Sabi dyan, do not grow weary of doing good. It's all about doing good sa ating kapwa. Ano itong good na tinutukoy niya? Mapapansin natin itong objective na doing good, nakasandwich siya. Nakasandwich siya sa verse 12, tapos may sinasabi pa siya sa verses 14 and 15. Tingnan muna natin, verse 12. Sabi niya, now such persons we command and exhort in the Lord Jesus Christ to work in quiet fashion and eat their own bread. Therefore, anong ibig sabihin dito? It is good na maghanap buhay at mamuhay na payapa. It is good. Kinalulugdan ito ng Panginoon. Verses 14 and 15. Instruction niya ngayon ito doon sa mga sumusunod sa Kanya. Sabi niya, if anyone does not obey our instruction in this letter, take special note of that person and do not associate with him, so that he will be put to shame. Yet do not regard him as an enemy, but admonish him as a brother. It is also good, mga kapatid, na itama natin ang ating mga kapatid na namumuhay sa mali. It is our Christian duty na sabihin sa kanila na dapat silang maghanap buhay. And so, hindi niya sinasabi dito na isara ang pinto sa kanila. Or keep your... He is telling them to keep their communication lines open. Just in case magsisi itong kapatid na ito. Hindi raw sila ituturing na pawang kaaway. Sa halip ay, pangaralan sila bilang kapatid sa Panginoon. Dito sa sa ating pinag-aaralan, it is godly now na maghanap buhay sapagkat tinatawag tayo ng Diyos para magtulungan sa pagbubuhat ng kabigatan ng iba at maging maayos ang ating pamumuhay. Yun yung number one. That is what godliness looks like in terms of our work. Pangalawa, it is also godly, mga kapatid, na disiplinahin ang ating mga kapatid na ayaw sumunod. Nasanay tayo kasi sa kultura na, pupunta lang ako dyan, aalis ako kung kailan ko gusto. Walang commitment. Pero there's no such thing as no commitment sa harapan ng Panginoon. Once you put your heart to think, once you put your heart at sinasabi mo na ikaw ay kay Kristo, commitment yun. Then if you say that you are in Christ, you should show it through your life na sumusunod ka sa Kanya. And so it is also godly na disiplinahin ang ating mga kapatid na ayaw sumunod. And how do we do this? Sabi niya dyan kanina, admonish the idols so they understand what's good for them, dissociate from them to bring reconciliation. Kung ayaw makinig, work, maging halimbawa ka sa mga kapatid mo. Work so you would not be a burden to people. And of course, refuse to help to show them the consequences of sin. So, this is how godliness looks like when we wait upon the Lord. This is also how godliness looks like so we can battle the sin of idleness or laziness.
Mga kapatid, isa puso natin ang mga bagay na ito at iuko po natin ang ating sarili sa tapat at dakilang Panginoon. Tayo na lang.